Panginoon. Yan, mukhang may hinaya naman eh. Yan, lagi na lang ganyan, di ba? Handa na po ba tayo makinig? Parang hihina lagi. Dapat, Amen! Handa na akong makinig. Ganon. Yan, isa pa. Handa na po ba tayo makinig sa ating Panginoon? Yun. Alam ko ang handa na ang bawat isa, kaya ihanda po natin ang ating tenga, pandinig, ang ating mga isipan sa pakikisalita ng ating Panginoon na ihatid sa atin sa pamamagitan ni Pastor Romy Ferran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yan. Salamat sa Panginoon. At yun, napakagaan niya na tulak. Talaga, may gulo. Okay, salamat. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, salamat sa ating Panginoong Yesus. Salamat din. Yun nga, yung patutuo ng aking asawa. Yung sa nakaraan sa Bible School. Ang subject kasi namin doon is yung Holy Spirit. Pinag-aralan yung Banal na Espiritu. Study of Holy Spirit. Okay, at dami namin natutunang mga kaalaman. At hindi lang yun, meron silang mga gift, prophecy, nakakabasa sila ng mga vision. Kaya kung tayo na naginip, pwede mong sabihin sa kanila yon. At kung panaginip natin, hindi natin maunawaan, pwede mong ipahayag doon at sila magpapaliwanag. At yun, bawat isa sa amin, nagkaroon ng pagkakataong i-prophecy nila kung ano yung nakikita nila sa amin. At salamat sa Panginoon kasi yung pinaplano natin dito sa church, parang nagugulat kami, alam nila. Alam nila yung lahat ng bagay na parang yung gusto natin gawin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang kami, pati yung mga kasama namin. Kaya lahat kami napagpala, maraming gumaling sa sakit at karamdaman doon, maraming mga mahinang pandinig na nakarinig ang oras na yon. At may mga hirap na hirap maglakad na yung time na yun talagang gumaling. Nakapaglakad talaga. At halos lahat kami nung pinanalangin ay talagang napuspos ng Banal na Espiritu. Ang iba sa amin ay talagang bumagsak kapag nililaying hands. Maging ako ba, nakaranas sila Pastor B. Talagang nakaranas ng pagkapuspos. At pinangunahan na nila kami kung ano yung mangyayari sa amin kapag kami napuspos. At totoo nga, yun nga yung nangyari sa amin. Talagang purihin ng Panginoon. Muli, at binigyan kami ng pagkakataon ng isang kasi medyo matagal na rin panahon na maranasan namin yung time na ganung uri ng pagpupuri. Kasi may subject doon na Great Commission. Tuwing ganung subject lang namin naranasan yung ganung pagkilos ng Banal na Espiritu. Pagkawat nasa atin ang Banal na Espiritu. Okay? Kaya yun, muli, binalik ng Diyos. Hindi man Great Commission yung subject, pero yung paraan ng aming gawain, parang ganun din. Okay, talagang lahat halos na puspos. Yun nga, salamat sa Panginoon dahil yun nga, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos doon. Binigyan kami ng pag-asa. Halos nabasa niya yung aking mga gustong gawin sa aming paglilingkod sa Panginoon. Yan, yung pangangarap natin na magkaroon ng malawak na church, halos alam nila eh. Nakikita ko sa iyo, sabi niya ganun sa akin eh, na meron kang hinahangad na isang lugar na sasapat sa inyo o maging church kasi nakakita siya ng lupa na medyo malaki. Sabi niya kung kayo magpapatuloy at hindi patitinag sa inyo pananampalataya, tiyak makakamta niyo. Pero maraming taong magsasabing hindi niyo kaya kasi nakakita siya sa akin. Share ko din yung nabisa sa akin. Nakita siya ng puno sa akin na pinuputol ko daw yun, na ang gamit ko, palakol na goma. At nakita ko ng mga tao, tinatawanan ako, imposible yan, hindi mo kaya gawin yan, tigil mo na yung kalokohan mo. Pakalawang umaga, gano'n na naman yung vision. Nakakita ng mga dumi, kalat, pinupulot ko, ginagawa kong bakal. Imposible yan, walang gano'n, kalokohan yan, tigil mo na yan, kalokohan. Sabi ng mga tao. Pero sabi, magpakatatag ka, marami talagang mga taong hindi maniniwala sa pananampalataya ko. Pero huwag ka mag-alala dahil binigay na ng Diyos sa inyo yan, sabi niya rin. Kailangan mo lang maging matatag at manatiling nananampalataya sa Kanya. Ay, salamat sa Panginoon. At yung ganung mga positibong bagay sa ating mga gustong gawin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami talaga akong plano, lalo na sa iglesyang ito,
na gusto natin gawin na napaka-imposible. Tama? Pero dahil ang Diyos, ang makapangyarihan ng Diyos nating sinasamba, hindi imposibleng ibigay niya sa atin yun. Manatili lang tayo nananampalataya, patuloy na nananalangin sa Kanya, ibigay niya man sa hindi yun, ang mahalaga tayo, hindi natitinag na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa pagpunta namin kami napagpala at nawa, ma-experience din natin lahat yun. Kaya manalangin lang tayo na nawa dumating ang pagkakataon, magkaroon tayo ng tamang panahon para sama-sama din tayo makapag-aaral at maka-experience kung paano mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Ang ating mga buhay bilang mananampalataya. Amen. Purihin ang Diyos. Pero dapat araw-araw puspos tayo ng banal na Espiritu. Okay? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, sa mga patutuo, gagaya ni Mikay. Akala ni Mikay, magiging kwento na lang siya. Magkakaroon ng story yung buhay ni Mikay. No? Okay. Hindi pa niya panahon. Kasi mga karal may panahon ng lahat ng bagay. Okay? Kaya, ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, tandaan niyo yan. Hindi natin alam yun. Okay? Pero ingatan natin yung ating buhay. Sabi ng Bible, mag-ingat ka para ikaw ay pag-ingatan. Okay? Kaya ingatan natin yung ating buhay. Sa paanong paraan, isalin natin yan sa Diyos. Amen? Kaya nga tayo narito ngayon bilang mga... Sino Kristiyano rito? Tinatawag. Taas kamay. Kaya dapat lahat tayo mga Kristiyano. Amen? Ano yung sabihin ng Kristyan? Tagasunod ni Kristo. Sa ano lang tinawag ng Kristiyano ang mga tao ng panahon? Sa lugar ng Antioch. Okay? Ang tawag mga Kristiyano sa lugar ng Antioch. Sa matatagpuan? Gawa 11:25. Tama ba, Brother Nero? Check mo ha, baka mali. Pastor, tinuro nyo, mali pala. Kasi, tama, Acts 11:25. Tama ba? Pero hindi yun yung topic natin. Wala. Nagpunta si Beto. Hindi. Ano ba? Gawa ba yun? O Lucas 11:25. 26, gano'n. Lucas 11:26. Sabi ko na, mali ako eh. Lucas 11:26. Lucas pala. Kaya, tama ba? 25, sa 25. Mali yata ako 26 pastor yung atay. Lucas? Gawa 11:26. Gawa 11:26. Tama dyan, Sister Mikay. Mga gawa po. Gawa 11. Tama pala yung gawa. Una. Ako pala mali. Pero mag-add ng kanyang matagpuan. Oo nga, ayan, gawa 11. Tama pala 11:26, hindi 25. Ay sinama niya ito sa Antioch, isang taon silang natili roon, nakasakasama ng mga iglesia. Ano yung mga iglesia? Yung mga taong sumasampalataya kay Jesus Christ. Ang ginawang ulo si Kristo, tayo naging parte ng katawan. Kasama ng mga iglesia, ito yung mga individual na taong ginawang ulo si Kristo at tayo naging parte ng katawan. At nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Okay? Yung Kristiyano, meaning, tagasunod ni Jesus. Kung nasan si Jesus nandoon. Kaya nasa church si Jesus, nasa church tayo ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, yan. Salamat sa Panginoon. Kasi ang topic natin, kaya ako tinatanong na Christian tayo, yung tatlong duties of Christians. Ang tatlong katungkulan o duty o gawain ng isang Kristiyano. Dapat. Kaya kapag Christian tayo, dapat alam natin yung mga duties natin na dapat gawin. Okay? Kaya yun. Kaya ulit, si Kristiyano? Amen. Dapat tayo lahat. At dapat alam natin yung duties, yung mga gawain, yung katungkulan, yung mga dapat natin ginagawa bilang Christian. Kaya marami sana. Sa totoo lang marami. Pero nagbigay lang ako ng tatlong bagay. Pero kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng 2 Timothy. Ito na lang yung gawin nating batayan. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Ito ay sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8. Amen. Sabay-sabay natin. Tayo lahat ay tumayo at tayo lahat ay magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4 verses 1 to 8. Okay? 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari
At hatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanuhol man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makakarinig ng katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nalalamig sa kanyang pagbabalik. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa sa umagang ito at sa aming buhay na naririto ngayon na napakinggan ang iyong buhay at banal na salita. Patnubayan mo po kami, ikaw ang mamuna sa umagang ito at ako bilang yung tagapagturo, tagapangaral, Panginoon, tahago mo po ako sa likuran at ang lahat ng tagapakinig na ito ay Panginoon, nawa, makaunawa, Panginoon, at hiling ko'y buksan mo ang lahat ng aming paningin, isip at puso upang humandang tumanggap at gumawa ng iyong buhay at banal na salita. Pagpalain mo kami sa iyong salitang aming narinig. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na tayo at palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Ito yung time na papanaw na si Pablo. Si Pablo ay isa sa mga apostol na maraming naisulat sa banal na kasulatan. Siya, lalo na sa New Testament. Halos si Pablo ang pinakamaraming nasulat. Kumpara kala Peter, kala John. Okay? Si Pablo ay isang mataas na katungkulan nung panahon. Hindi pa siya sumusunod kay Kristo. Siya, ang trabaho ni Pablo, dating pangalan niya ay Saulo, kung saan humingi siya ng permiso sa mga matataas na pinuno ng relihiyon para dakpin ang mga Kristiyano nung panahon. Hanapin sila Peter, yung mga disipulo, yung mga Kristiyano nung panahon para patayin, ikulong. Amen. Ayun ang trabaho ni Pablo. Pusakal si Pablo. Kriminal. Mamamatay tao. At sumasalungat sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. Kasi siya isang Pariseo, si Pablo. Isa siyang pari. Obviasa sa kautusan ni Moses. Kaya yung kanyang nalalaman, hindi sila papayag na mayroong isang Kristo. Kaya nga, ang tingin nila kay Kristo yung isang bulaan. Okay? At nagpapasimula ng kaguluhan. Kaya inuusig nila ang mga Kristiyano ng panahon. At si Pablo ay isa sa mga tagapangunang umusig kay Kristo ng panahon at sa kanyang mga disipulo. Amen? At ngayon, nakakilala siya sa Panginoon, naging si Pablo siya. At dahil nakilala niya ang Panginoon, nabago ang kanyang pananaw sa buhay. O binago ng Diyos ang kanyang buhay at ngayon, isa siya sa pinakamaraming naisulat sa aklat ng New Testament. Okay? Dami sinulat ni Pablo. Ano ba yung mga sinulat ni Pablo na natatandaan natin? Ano? Romans, tama? Ano pa ba? 1 Corinthians, 2 Corinthians, Thessalonians, 2 Thessalonians. Ano pa? Hebreo maaari. Hebreo hindi tiyak kung sino ang sumulat, pero maaari si Pablo. Ano pa? Marami. Timoteo, tama? 1 Timothy, 2 Timothy. Marami. Kung babasahin natin yung New Testament, kaya babasahin natin palagi yung panimula, okay? Para malaman natin kung sino yung nagsulat. Pero balik tayo sa ating topic. Ang tatlong duties, the 3 duties of a Christian. Amen. Yan ang ating topic. Yan. Kaya ano yung
Yung key question, ano? Yung mga duty, ang tatlong duties ng Kristiyano. Ayan. At binasa natin dito, kagaya ni Pablo, binibilinan niya si Timoteo, sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsipakapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan sa lahat ng ating nabasa. Dito lang siya papaloob yung ating mga puntos. Kaya unang bagay, hindi tayo tatagal, mabilis lang ito, napakaisi lang ito eh. The three duties of a Christian, ano? Ang mga duties ng mga Kristiyano. Kasi tayo, mga Kristiyano, nagtaas tayo, nag-amen tayo. Kaya dapat alam natin ito. Okay? Kaya sa mga hindi pa nakakaalam na nagsabing sila Kristiyano, matuturuan tayo sa umagang ito ng mga bagay na pwede natin malaman. Amen. At ang unang bagay na dapat ginagawa mo o natin na Kristiyano sa mundong ito. Kasi tayo ano ba yung sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Sumasampalataya kay Kristo o mga taong nakaranas ng buhay ni Kristo. Mga tinatawag na mga born-again Christian na tinatawag. Mga buhay na patuloy na nagbabago. At hindi mo naman magagawang ibigay kay Jesus yung buhay mo kung wala kang naranasan sa Kanya. Okay? Kaya kapag ikaw ay nakaranas na sa buhay ni Kristo, sa totoo lang, hindi na nga dapat tayo pang turuan pa. Sabi na ibang bahagi ng kasulatan, dapat lahat ng bagay ay kusa natin ginagawa na. Pero para sa ikalilinaw ng lahat, ang unang puntos na dapat meron tayong mga Kristiyano, number 1, to be an example or model. Tayo ay maging mabuting ehemplo o example o modelo ng mundong ito, kagaya ni Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ kasi yung huwaran natin sa lahat. At dahil ang buhay natin ay hindi na natin pag-aari ngayon, kasi yan ang Christian eh. Sabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, pasanin mo yung cross, kalimutan mo yung sarili, at sumunod ka sa akin. Kaya tayo mga Christian, tayo ang tinatawag na walang pagmamay-ari na sa ating mga sarili. Amen? Ngayon, ang tanong, sino ba ang may-ari pa ngayon? Siya sa kanyang sarili. Dapat hindi na tayo. Tayo ngayon ay hindi na pag-aari ng ating mga sarili. Sapagkat ibinigay na natin ito sa Diyos. Kaya nandiyan yung Roma 12:1. Amen? Ialay ninyo sa Diyos ang inyong mga buhay bilang buhay at banal na handog buhay at kaaya sa Diyos. Naalay na natin, sino nag-alay ng buhay kay Jesus na ngayon? Walang sumagot Sino nag-alay na? Amen. Walang Kristiyano, konti lang. Ang hirap no? Wala, tinanong natin, sino Christian? Amen. Ngayon yung nag-alay na. Amen. Amen. Hindi na sigurado kasi yung bigat na nun eh. Amen. Yung bigat na yun, pag sinabi mo, inalay na yung buhay mo. Amen. Kagaya ni Kristo, hindi ka na may-ari ng buhay mo. Kaya nga kanina sa pahayag, di ba? Yung sabi ron sa ika-6 na selyo. At binuksan at ika-6 na selyo, nakita ko yung kaluluwa ng mga namatay. Sino yung gustong mamatay? Alang-alang kay Kristo. Dapat may nag-aamen. Isa lang, tirangay-lina lang. Hindi kayo yung makikita na binuksan sa 6 na selyo. Wala tayo sa langit. Ano kaya yun? Patay tayo niyan. Baka nasa ibang lugar tayo niyan. Kasi sa 6 na selyo sa pahayag kanina, di ba? Binuksan at nakita ni John D. Bilabid, nakita ko ang kaluluwa ng mga martir, ng mga nanatiling tapat, hanggang wakas, na naligtas, at nakikiusap kay Jesus, Panginoon, puksain niyo na yung mga pumatay sa amin, yung mga umusig sa amin, yung mga amo namin na naging sanhi ng pagkagutom namin, hindi kami sinahuran, nagutom yung pamilya namin, ngayon sa paninindigan namin sa iyo, hindi kami nagtrabaho paglinggo, dahil nagutom kami, namatay kami sa gutom, namatay kami, at ito na kami ngayon, nasa iyong kaharian. Amen? Kasi kapag inuna mo ang Diyos, magugutom ka sa totoo lang eh. Pero may mga pangako ang Diyos sa ating buhay, tandaan natin yun. May mga pangako na dapat lang natin panghawakan. Kaya nga napakahalaga na talagang tunay tayong Kristiyano. Kasi pag tunay tayong Kristiyano, hindi tayo matatakot magutom. Bakit? May pangako ang Diyos sa atin eh. Ng mga bagay na mararanasan natin pag tayo totoong sumusunod sa Kanya. Pastor, kaya lang, parang ayaw ko yatang sumunod na kasi magugutom ka pala. Diba? Huwag tayo matakot magutom. Ayun kanina sa pahayag, yung mga tao na talagang sinisikap sumunod sa Diyos. Okay? Sa mga taong, ito yung naging buhay talaga. Okay? Kaya tayo, nawa, maging totoo tayong Kristiyano.
na talagang confident na sabihin, talagang ako ay totoo na Kristiyano na nabubuhay na hindi na sa aking sarili, kundi kay Jesus na aking pinaglilingkuran na. Amen? Kaya, pag namili tayo, dapat yung free will natin nagagamit lagi natin sa tama. At isang bagay na matutulungan tayo para magamit sa tama yung free will, yung kakalungan sa ating sarili. Kapag si Kristo kaya, ang nasa kalagayan ko, lagi ko itong sinasabi, ano kaya ang gagawin niya? Amen? Diba, aalis ka ng bahay. Ano kaya dapat kong gawin bago ko umalis? Kapag si Kristo kaya, ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin niya? Magpe-pray muna yan. Si Jesus Christ, maaga pa lang pumupunta yan sa bundok, nananalangin yan. Tama? Kaya tayo rin, magpe-pray muna yan. Lulog ka muna si Lord. Paglabas ko ng bahay, ingatan mo po ako, baka maging kwento na lang ako. Tama? Tama? Amen? At yun, iingatan ka talaga ng Diyos nun. Amen? O, kagaya ni Micah, maaaring nakapag-pray siya. O kung hindi man, may ginamit ang Diyos sa kanya, yung kanyang kapatid. Kasi hindi mo ba oras, Mikay? Hindi ka pa magiging kwento. Ikaw muna magkikwento sa akin. Tama? Ganun yun. Okay, kaya ikwento natin si Jesus sa iba. Okay? Yan, isa yan. Ano? Unang bagay, magiging example o modelo tayo. Kasi kilala natin si Kristo eh. Tinanggap natin siya sa buhay natin, kaya dapat makikita si Kristo sa buhay natin. Okay? Ngayong hindi natin nagawa pa yung ngayon, nakalipas, ngayong alam na natin, dapat sikapin natin magawa yun. Ipag-pray natin sa ating sarili na maging example tayo. Amen? Okay. Basahin natin yung Matthew chapter 5 verses 13 to 14. Kasi number 1, ano ang gawain ng mga Kristiyano? Ano yung tatlong ito? Ano yung isa sa tatlong ito? Number 1, to be an example or model sa mundong ito. Kaya basahin natin yung Matthew chapter 5 verses 13 to 14. Brother Neron, Matthew chapter 5, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alak at paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Okay? Sabi ron, dapat tayong maging example o model, dapat tayo ay yung nagiging asin sa mundo. Yung asin ay napakaalam niya at nilalagay yan sa pagkain para magkaroon ng lasa. So yung sabihin, tayo sa mundong ito, dapat nabibigyan natin ang lasa ang mundo. Kung tayo ay may paniniwala sa ating Panginoong Hesus, dapat yung mga tao na nakakasama natin ay nagagawa din natin mapaniwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi tayo nagiging alat eh. Nakahalo sa pagkain at dahil sa atin, nagkakaroon ng lasa yung pagkain. Ang ibig sabihin, sa ating buhay, tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, nakakaalam ng kanyang pag-ibig. Dapat, kapag nakakasama natin ibang tao, nakakakilala rin sila sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Gamit yung ating mga buhay na ito. Nahahawaan natin sila. Hindi tayo yung nahahawa nila. Amen? 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Dapat tayo yung tanglaw nila sa kadiliman. Okay? Hindi yung tayo yung susunod sila sa dilim. Kasi yung mundo, dilim yan eh. Puro kasalanan yung mundo eh. Ngayon tayo ng mga naliwanagan ng ating Panginoong Hesus, dapat nagliliwanag na tayo at dapat tayo yung sinusundan ng mga tao. Yung yapak natin patungo kay Jesus. Hindi yung tayo ang sumusunod sa kanila kasi dilim nga sila eh. Subukan mo maglakad sa dilim. Anong mangyayari sa'yo? Minsan mababangga ka. Bangga pala, ano pala to? Poste pala to. Mahuhulog ka, madadapa ka. Ay, may butas pala. Kaya dapat tayo ilaw, natanglaw ng mga tao na nasa kadiliman. Tayo yung kanilang sinusunod. Hindi tayo sumusunod sa kanila. Amen? Kaya yun kung paano tayo dapat maging example o modelo sa mundong ito. Okay, lalo na ngayon, malapit na dumating ating Panginoong Hesus. Kaya kung magse-search ka sa Facebook, lalo kung mahilig ka sa spiritual, ano yung mga lumalabas ngayon? Tungkol sa rapture. Kasi may prophecy September, may mag-rapture na raw eh. Sabi ng ibang mga mga believers eh. Ibang bansa, binibenta na raw nila yung mga ari-arian kasi September mag-rapture eh. Amen. Isipin niyo kung sa September mag-rapture. Sino nakakatiyak dito makakasama siya sa September?
Sige. Hindi ka sigurado. Nung muna, may December pa. Tawa, may mag-celebrate pa kami ng Christmas. Huwag muna. Parang gano'n, iba eh. Pero dapat nga bukas mag-rapture na eh. O kaya ngayon na kasi narito tayo sa church eh. Siguro lahat tayo ligtas. May natutulog. O may iiwan siya, matay tayo dyan. Iwan! Okay, tutulog-tulog! O kayo nagsiselfone habang ayan, sister, baka mamaya, aakat kami lahat, ikaw. Bumangga ka dyan, hindi ka magiging spiritual, no? Kasi pag angat mo, magiging spiritual ka, tatagos ka na dyan, sinyora. Hindi pa kasi kalahati lamang, putog, bagsak ulit. Ba't hindi? Kasi nag-cellphone ka pa eh. Tama? Ganon. Kaya huwag tayong tutulog-tulog. Iisip natin dapat nasa spiritual. Amen? Ngayon, mamaya mag-rapture na ngayon. Yung nakaraan, sa September, mag-rapture, binibenta na yung kotse nila. Totoo pong mag-rapture. Pero walang nakakaalam ng araw at oras at panahon kung kailan mangyari yun. Pero isa lang sinasabi ng pananakasulatan, nasa end times na tayo. Sa panahon natin, sabi ng isang pinakamatalinong tao, ulitin ko lang, sa buong mundo. Koreano, Brother Louie, no, yung pinakamatalinong tayo, bata pa, medyo bata-bata pa. Sino ang pangalan nun? Sino nakakakilala doon? Nag-aral siya. Siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, mas mataas pa yung IQ niya kay Einstein ba, Brother Niron? Mataas pa yung IQ niya, bro mo si Einstein ha. Nakalbo na yun sa sobrang talino, pero mataas pa yung IQ niya doon. Pinag-aralan niya, napatunayan niyang totoo si Jesus. Napatunayan niyang totoo yung banal na kasulatan. At napatunayan niyang totoo ang rapture na mangyayari. At sabi niya, malapit na itong maganap. Pero wala siyang sinabi kung kailan. Sabi niya, malapit na itong maganap. At sabi naman ng Matthew chapter 24, kung mabasahin natin yung buo na yun, may verse doon na malalaman ito ng matatalino. Kaya, kasi siya yung diniklara ng matalino sa buong mundo, kaya napag-aralan niya, base sa banal na kasulatan din na kanyang sinaliksik at sa kanyang sarili, siyensyang pag-aaral ay napatunayan niyang talagang lahat ay tugma na talagang mangyayari. At sigurado naman talagang mangyayari, yun nga lang, walang nakakaalam nito. Kaya ang dapat natin gawin, maging modelo at example ng mundong ito para pagdating ng araw na yun, makasama tayo at hindi lang yun yung mga taong sumusunod sa ating mga yapak patungo kay Jesus. Kasi bilang ilaw at asin, dapat tayo ang sinusundan ng mga tao. Hindi tayo yung sumusunod. Okay? Hindi na tayo yung gumagawa ng mga gawain nila. Okay? Hindi na tayo pagka Sunday, kung saan-saan tayo pumupunta, baka maging kwento tayo. Kung parang kaibigan, nagkikwenta, rinig ko, magiging kwento na eh. Buti na lang, pinagpala siya ng Panginoon at hindi niya pa oras. Okay? May pagkakataon pa tayo maging ilaw at asin, maging example o modelo ng mundong ito. Amen? Madagdagan pa natin, Matthew 13:33, Brother Neron. Matthew chapter 13, verse 33. Okay. Yan. Nagsalaysay possessions ng isang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya umalsa ang minasang harina. Alam naman natin yung pagpaalsa sa tinapay. Di ba? Kapag nilagyan mo ng pagpaalsa yung kakaunting harina, pag niluto mo yun, makalaki yun eh. Di ba? Dapat ganun tayo. Tayo yung pampaalsa na yun na kapag hinalo sa maraming tao dumadami yung mga taong nagiging kagaya natin. Okay? Yung salita ng Diyos na dapat natin napapakinggan na dapat lumalaki at lumalago sa ating puso ay naiibahagi natin yun sa mga tao sa ating paligid. Amen? Kasi tayo yung modelo at example kasi tayo mga Kristiyano na nabubuhay sa mundong ito na walang ibang pwedeng utusan ng Diyos ni Jesus na gawin ang mga bagay na dapat ginagawa ng mga anak niya na dapat sumusunod sa kanya. Tayo yun. Tayo yung mga anak niya na tumanggap sa kanya. Amen? 1 Peter 5:2 and 3. Brother Nero, 1 Peter 5:2 and 3. Unang Pedro 5:2 and 3. Okay. Haba pa. Uy, mabilis na oras ah. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag
sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Dapat yan yung motibo ng ating isip kung bakit tayo maging asin at ilaw. Dapat inaalagaan natin ang kawan at tayo ang nagiging tagapagpakunan nito. Kasi tayo Kristiyano. Walang ibang uutusan ng Diyos kundi tayong mga anak niya. Amen? Na tayo pinagkakatiwalaan niya, kagaya ni Job. Pinagmamalaki at pinagkakatiwalaan ng Diyos si Job. Sabi niya sa pansin mo ba, lingkod ko si Job. Wala siyang katulad sa daigdig. Pinagmamalaki siya ng Diyos kaysa talas. Napakabuti niya. Sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain. Lahat ng bagay na gawin niya, mabuti. Kaya lang naman ganyan yan eh. Kasi pinagpapala mo, subukan mong tanggalin yung mga kayamanan niya. O, tanggalin mo yung anak niya, patayin niya anak niya. O, yung asawa niya, itatwa siya, itakwil siya. Gawin mo. Pinahintulutan ng Diyos, hindi dahil gusto ng Diyos na mahirapan sa Job, kundi dahil ang Diyos ay may tiwala kay Job. At ano ang kaibahan ni Job sa atin? Wala. Tayo ay pare-parehong anak din ng Diyos na pinagkakatiwalaan at pinagmamalaki ng Diyos kaysa tagas. Amen? Kaya palapakan natin ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat pagkatiwalaan at ipagmalaki, pero hanggang tayo nabubuhay, pinagmamalaki at pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos, lalo na ngayong nakilala natin siya. Kasi matuwid na tayo ngayon sa kanyang paningin. Amen? Yun ay dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Yung blue. Amen. Yan. Dahil yun sa pananampalataya natin sa Kanya, kaya tayo nagiging matuwid sa Kanyang paningin. Kaya huwag na huwag mawawalan na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Itagdagan mo natin John 13, 14 to 15. John chapter 13 verses 14 to 15. Yan. Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay na dapat natin gawin ay kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na bagamat siya ay likas sa tunay na Diyos, nagpakumbaba siya at naglingkod siya. Hindi siya ang pinaglingkuran ng tao. Siya ang naglingkod. Amen? Pero siya dapat ang paglingkuran kasi siya ay Diyos. Amen? Kaya tayo rin naman bilang mga Kristiyano na dapat maging modelo at asin at modelo at example ng mundo ito, asin at ilaw ng mundong ito, ipakita natin kung paano natin sinusunod ng ating Panginoong Hesus. Maglingkod tayo sa iba. Huwag tayong paglilingkuran. Huwag tayong boss. Amen? Kasi maraming Christian gusto boss sila. Anak ako ng Diyos. Tama. Akala nila boss na sila. Hindi. Ang mga anak ng Diyos ay marunong maglingkod. Okay? Sa iba. Kaya dapat humble tayo, naglilingkod. Kagaya ng ating Panginoong Hesus. Dagdagan natin 1 Corinthians 11:1. Malapit na tayo 1 Corinthians 11:1. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya si Pablo lagi sinasabi, tularan ninyo ako, sabi ni Pablo. Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kasi si Kristo ang buwarang ni Pablo eh. Kaya si Pablo, kinalimutan niya rin yung kanyang sarili. Mataas ang katungkulan niya eh. Pero nakilala niya si Kristo, pinaglingkuran niya si Kristo at kinalimutan niya yung kanyang mataas na katungkulan at naglingkod na ngayon siya sa mga tao. At ang daming bagay na naranasan ni Pablo sa Pilipos 3, Pilipos 4, naranasan niya magikahos, naranasan niya magutom, naranasan niyang patay na inaalod sa ilog, naranasan niyang ginawin, wala siyang matirhan, sa lansangan lang siya natutulog. Pero yun mataas ang katungkulan dati na isa siyang pariseyo. Biyasa sa kautusan, pero sa isang iglap, kinalimutan niya ang lahat at sinunod niya si Kristo at naranasan niya ang lahat ng iba't ibang uri ng kahirapan na hindi niya dapat maranasan. Pero tinanggap niya yun sa kanyang buhay dahil yun sa pagsunod niya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi binigyan din siya ng example ni Jesus na dapat yung tularan na dapat din natin gawin sa buhay natin ngayon. Okay? Kaya huwag tayong puro luho lang. Mag-isip tayo para sa Diyos. At gamitin natin lahat ng bagay para maagaw natin sa apoy ang mga mapapahama. Dahil tayo ang example at modelo sa mundong ito na itinaga ng Diyos para gampanan ang ating mga rule bilang mga Kristiyano. Amen? Pangalawa, okay, number 1 yun. Ano ang tatlong duties ng Kristiyano?
Number 1, to be an example or model sa mundong ito. Number 2, to bear fruits and to have a crown. Yan, pagdating ng panahon. Para magbunga ng maraming, para mamunga sa mundong ito at magkaroon ng corona pagdating ng panahon. Amen? Basahin natin yung 2 Timothy 4, 1-8, 7-8. 2 Timothy chapter 4, 7-8. Yung kanina, yung tema natin. Yan. 2 Timothy 4. Pinagbuti ko, sabi ni Pablo, ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Hindi na kay Pablo. Pati lahat tayo na kumilala kay Jesus, magkakaroon ng corona pagdating ng panahon. Kaya ito ang isa sa duty natin. Ang mamunga. Ang gawin ang kalooban ng Diyos at mamunga ng sagana pagdating ng tamang panahon. Kung tayo maging kwento na lang sa mundong ito, at least may corona tayo. Amen? Kagaya ni Pablo sa langit. Amen? Sino rito yung nag-iipon ng kayamanan sa langit? Taas kamay. Amen. Taas for Emily. Wala ka na nag-iipon. Wala naglilingkod kay Jesus. Amen. Okay, Matthew 13:23. Brother Neron. Matthew 13:23. Matthew 13:23. Yan. At ang katulad naman ng binhing na pahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuulawa mabuti sa mensahe, kaya ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Biruin mo yun, dapat yung puso natin lahat ng salita ng Diyos na papakinggan natin sa church na ito, sa pangangaral, sa pagtuturo, dapat yung puso natin nagiging matabang lupa. Huwag tayo maging mabato. Tama? Huwag tayo maging malaglag sa halamang matinik. Huwag tayo malaglag lang doon sa daan, baka tukain ng ibon. Amen? Kaya dapat ang binhi ay dapat nilalagay sa tamang inalalagyan, at ang tamang inalalagyan niya, walang iba kundi ang ating mga puso na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen? Dapat yung binhi na salita ng Diyos nasa tamang lalagyan niya, nasa matabang lupa. At ano yung matabang lupa na yan? Tayong mga Kristiyano na talagang nakikinig sa kanyang kabutihan, sa kanyang habag at awa, sa kanyang buhay na ibinigay sa atin, sa kanyang pag-ibig. Amen? Isipin natin yun, dapat namumunga tayo. Ang goal ng Kristiyano o duties ng Kristiyano, pangalawa, dapat namumunga. Kaya dapat masipag tayo sa ating buhay Kristiyano para makapagbunga. Amen? Meron pa. John 15:1-6. John chapter 15, verses 1-6. Okay? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung kayo'y kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusulog. Okay? Kaya tayo mga sanga ng puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, dapat lagi tayo nananatili sa kanyang mga salita. Okay? Para tayo makapagbunga. Kasi kung tayo hiwalay, nalaglag sa puno na tayo sanga, hindi tayo magbubunga. Okay? Matutuyok tayo at kinalauna itatapon sa impyerno. Okay? Kaya lahat ng bagay na dapat ginagawa natin ay konektado sa puno na walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Dahil inaalagaan tayo ng Ama kapag tayo nakakabit kay Jesus. Inaalagaan niya yan at patuloy na dinadagdagan pa yung bawat kaalaman na meron upang makapagbunga pa tayo. Kaya lahat ng ating mga napag-aaralan, naririnig sa salita ng Diyos, sa iglesia ito dapat
binabahagi natin yun sa iba at nakakapagdala tayo ng mga kaluluwa upang maging bunga natin. Amen. Pag-iipon ng kayamanan sa langit. Sabi ng Bible, kapag isang ang kaluluwa ay nagbalik loob sa Diyos, libo-libong anghel sa langit ang natutuwa at maraming kasalanan ang napapawi. Pero yun sa isang kaluluwa lang yun. Milyon-milyon, sabi rito sa Revelation, milyon-milyon yung mga anghel, libo-libo, sabi rito. At labis silang natutuwa kapag may isang kaluluwa ang naliligtas. Kaya asamin natin na tayo ay gamitin sa isang kaluluwa. Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi lang isa, dalawa, kundi dapat napakaraming kaluluwa. Okay? Sabi ng Matthew, marami maanihin, ngunit kakaunti ang aani. Kasi wala namang ibang aani yan. Dapat tayo mga Kristiyano na nakakaalam sa inuutos ng Ama natin. Amen? Pag tayo Christian, Ama natin ng Diyos alam natin yung utos ng Diyos na dapat natin ginagawa. At ang utos ng Diyos na yun, yung number 3. To preach and teach the gospel, the good news. Amen? Kaya number 3, ang role o duties ng Christians, pangatlo, to preach and teach the gospel or the good news. Yung salita ng Diyos, si Jesus Christ ay muling nabuhay, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Dapat ipinahayag natin yan sa ating mga mahugulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha. Dapat nagiging huwara, nagiging modelo tayo nila, nagiging example upang makapamunga tayo. Sa ganung paraan nakakapamunga tayo. At dahil nakakapamunga tayo, gamit yung salita ng Diyos na sinasabi natin yung pag-ibig ni Kristo na dapat nilang mapakinggan. Amen? Utos ni Jesus yan Matthew 28, 19 to 20. Brother Neron. Matthew 28, gasgas na to Ito yung Jesus Great Commission. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pangako yan ng Diyos kapag ginawa natin ang kanyang Great Commission. Ang utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Nakita siya ng 500 higit na katao sa bundok. Habang siya umaakyat at nakasakay sa ulap. At pagbabalik niya, ganun din, sabi ng anghel. Pag pa kayo nakatingala, alam niyo ba, pagdating niya, Jesus, ganyan din. Makikita niyo siya, bumababa. Amen? Kaya utos niya, binili na dapat natin gampanan habang tayo naririto dahil tayo na mga alagad o disipulo o tagasunod niya ang inuutusan niya. Amen? Kaya 2 Timothy 4:1-5, Brother Nero, balik natin sa 2 Timothy 4 chapter 1, verse 5. Ang sabi rito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hatol sa mga buhay at sa mga patay, inatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo gawin niyan, kaya tayo magsikap tayong gawin na ipangaral ang salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Amen. Para sa pag-ibig niya sa atin, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya, hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pagsikapan mong gawin iyan, napapanuhol man o hindi, yumugin mo at magsabihan ng mga tao. Kaya tayo, nakatadhana o nakatakda o itinalaga ng Diyos para pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen? Kaya kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa mundong ito, ng dalawang bagay, nagturo at nangaral ng mabuting balita, ito ay para din naman sa ating lahat. Kasi kung hindi natin malalaman ang kaloob o salita ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Amen? Kaya tinuro yun ng Jesus Christ. At tayo mga Kristiyano ngayon na nakakaalam na ang magdadala rin nun sa mga tao hindi pa kumikilala sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon, bakit natin kailangan magtiyaga, magsikap, magturo ng salita ng Diyos? Bakit? Kasi baka yung ating mga mahal sa buhay, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Amen? Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo, walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yung mga salita
magbibigay kasiyahan lamang sa kanila. Hindi yung salita ng Diyos na sinasabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas sa limang tabak na magkabila ang talim. Napakasakit kasi ng salita ng Diyos. Amen? At yung mga tao ngayon ayaw na makinig sa wastong aral. Gusto nila yung mga prosperity gospel. Gusto nila sa ikayayaman nila, sa ikagiginhawa ng kanilang mga buhay yung makapakinggan. Amen? Kaysa marinig yung masakit na salita ng Diyos na magtutuwid sa ating mga buhay na liko. Sa 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng tamang katuruan, nagagamit sa pagtatama ng likong gawain upang ang lingkod ng Diyos maging handa na pagdating ni Jesus ay talagang maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Nagtutuwid ng mga likong gawain ang salita ng Diyos na dapat nating itinuturo. Kaya lang, ang salita na yun ay napakasakit. Pero sa sakit na iyong mararamdaman, ito ay magbubunga ng pagbabago sa iyong buhay. At mararanasan mo ang tunay na kaligayahan sa piling ni Jesus pagdating ng panahon. Amen? Isipin natin yun. Sapagkat darating ang panahon, hindi sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ano yung alamat? Sino mga nakapag-aral dito? Alamat means haka-haka, kuro-kuro, palagay, walang katotohanan. Amen? Kaya sa elementary, pinag-aaralan namin yan noon eh. Ano yung alamat? Haka-haka, kuro-kuro, walang basihan, tsamba lang. Yun yung mga turo na gusto ng mga tao ngayon. Kwentong barbero. Amen? Pero ang salita ng Diyos ay totoo, buhay at mabisa. Sabi ng banal na kasulatan, alam ang nilalaman ng isip natin. Alam ang binabalak ng isip natin. Dahil ang Diyos ay all-knowing. Amen? Iniisip mo palang alam na ng Diyos yung mangyayari sa'yo. Kaya nga mag-isip ka kung paano ka gagawa ng isang bagay. Pag-isipan mo munang maigi. Kasi sa bawat mali na yung ginagawa, may mga bagay kang pagdadaanan dyan. Pero sa bawat tama na yung ginagawa, may mga bagay din na madadaanan ka dyan. Amen? At yun ay nakatakda sa bawat buhay natin. Pero tayo pa rin ang mamimili nun. Kaya dapat gamitin natin yung free will natin sa tama. Ang mag-isip ng tama sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya isipin natin yan. Ngunit ikaw, sabi rito, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan kasi talagang mangyayari ang kahirapan. Hindi lang ako ang Diyos sa buhay natin na kapag tayo sumunod sa Kanya, hindi tayo mahirapan. Walang aklat na nagpapatotoong ganun. Amen? Natural kapag tayo susunod kay Kristo, andiyan yung pagtitiis kasi binigyan tayo ng example ni Jesus Christ na dapat natin sundin. Siya ay mayaman, nabuhay ng mahirap na parang alipin. Amen? Nagtiis siya. Binuhat niya yung cross para sa atin. Binuhat niya yung bigat na habang binubuhat niya yung sinisipa, inahagupin, dinuduraan, nilalaki siya ng tao. Amen? Na hindi natin naranasan. Sabi ng Bible, hindi pa nga dumadanak ang dugo o yung ating paglilingkod na ginagawa. Bumibigay na tayo. At tayo may mga kapatiran. Pinagpalit sa walang kabuluhang bagay yung kanilang pananampalataya. Sa totoo lang, sa laman. Pinagpalit sa mga walang kwentang bagay. Pinagpalit sa mga gusto nila sa sarili nila. At sayang, kasi bakit? Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos para mapaglingkuran ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi pa natin pag-igihin yung ating mga paglilingkod ngayon. Amen? Sino? Tao ang hindi masisiyahan. Ikaw na binigyan ng pagkakataon ng Diyos makilala o sambitin ang pangalan niya, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya na yung Revelation, 3 beses binabanggit yung banal, banal, banal. Kasi walang pwedeng tumumpas ng salita sa kahangahangang bagay ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. Kasi hindi pwedeng ilarawan yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salitang 3 beses, banal, banal na ipapahayag kahit paano na talagang dinadakila nila ang Diyos. Natin ang Diyos. Amen? At ikaw na Kristiyano, binigyan ng pagkakataon, yung pangalan ni Kristo ay nasa sayo, kaya nga Kristo, Christian. Taglay natin ang pangalan ni Kristo. Hindi ka ba masaya nun? Na ang isang hari, makapangyarihan Diyos, ay nasa iyong buhay.
Nasa iyong pangalan. Amen? Sinong tao hindi maliligayahan nun? Mangmang lang yung tao. Hindi susunod kay Kristo sa totoo lang. Mangmang. Kaya huwag tayo maging hangal, huwag tayo maging mangmang. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos maglingkod. Pag-igihan na natin yung paglilingkod na dapat natin gampanan sa panahon natin ngayon. Amen? Dahil yung pinaglilingkod natin ay totoong Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka. Sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga maral ng magandang balita. At pagbutihin mo ang iyong paglilingkod sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y misto lang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Kasi mawawala na si Pablo. At sinisigurado niya na lang na binibili na niya si Timothy. At hindi lang si Timothy, tayong lahat ngayon, na Timothy ngayon. Na ngayon, si Pablo na kinoronahan na sa langit. Tayo din naman, nawag dumating ang time na kagaya niya ay makoronahan din yun. Amen? Kasi ang isang tungkulin natin at duty natin sa mundong ito ay mamunga at magkaroon ng corona pagdating ng panahon, yung number 2. Amen? At ngayon, number 3, dapat ipangaral natin ang ating Panginoong Hesus sa lahat. Kasi yun yung duty natin. Mga ngaral 12:13 to 14, sabi ron, ngunit isang bagay lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Okay? Ang duty natin, sabi ron, mga ngaral, Brother Biron, ito ang tungkulin ng tao. Okay? Kasi ito talaga ang tungkulin natin, kaya kasama yan dito. Mga ngaral, 12:13 to 14, sinulat ito ng isang biniyayaan ng karunungan, walang iba kundi si Haring Solomon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Bakit? Kasi lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya, nasa sayo yan, kapatid. Kung talagang kinikilala mo ang Diyos sa mundong ito, gawin mo yung duties na dapat mong ginagawa. Kasi yun ang dapat nating gawain nang tayo mabuhay sa mundong ito. Hindi tayo kinalaga ng Diyos sa mundong ito para paligayahin lang yung ating sarili. Tinalaga tayo ng Diyos sa mundong ito para paligayahin siya by His own glory. At ano naman ang sa atin? Sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos na nakakaalam at nakakasaliksik ng ating mga puso ang siyang bahala gumawa naman ng mga bagay na pangangailangan natin sa ating mga buhay. Okay? Ang Diyos ang bahala sa atin. Huwag tayo mag-alala. At kapag ang Diyos ang bahala sa atin, kailan may hindi tayo matatalo. Isang buhay, hindi lang basta buhay, isang buhay na masagana at ganap na pinangako niya sa bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon Hesus. Praise ang ating Diyos. Kaya tandaan natin yan, ang bilin ni Pablo kay Timoteo sa harap ng Diyos at ni Kristo Hesus, 2 Timothy 4, 1-8, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya go and make disciple. Number 3. Pagsikapan mong gawin niyan, kahit gano'ng kahirap, huwag tayong matitinag. Gawin natin ang tungkulin natin bilang isang tagapagturo, tagapangaral ng mabuting balita. Iyan ang panahon, manapapanahon man o hindi. Himungin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ituro natin ang pag-ibig ni Kristo sa kanila upang magkaroon sila ng pag-asa na kahit tayo mga makasalanan, hindi niya tinignan niyon at ginawa tayong karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. At nakalulungkot isipin, baka mamaya mga mahal natin sa buhay o kaya agawin natin sa apoy ang mga mapapahamak. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka
Sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral na magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw mo sa buhay na ito. Ako'y misto ng isang handog na ibinubuhos sa tumbana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban at tapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya tayo rin naman kagaya ni Pablo, bago tayo lumisan sa mundong ito na maging kwento, dapat manatili tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Mga matuwid, mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. The righteous live by faith, hindi sa ating mga gawa. Sa ating pananampalataya, at dahil may pananampalataya tayo, nakakagawa na tayo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na sa ating buhay. Kaya tayo nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang Panginoon na siyang makataruhang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, purihin ng Diyos, kundi sa lahat ng nananabik sa Kanyang pagbabalik. Ngayon, sino ang nananabik sa Kanyang pagbabalik? Amen. Dapat tayo. At sabi rito, lahat tayo nananabik sa Kanyang pagbabalik ay puputungan ng ating Panginoong Hesus ng korona pagdating ng panahon. Well done, my good and faithful servant. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanyang lahat ng pangalan at papuri. Purihin ng Diyos sa Kanyang mga pangako na dapat nating panghawakan. Amen? Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong buhay, banal na salita na aming inaangkin at tanggap at daladala sa aming buhay ang iyong pangako. Purihin ka. Salamat po, pagdating ng tamang panahon, maririnig namin ang iyong salita. Well done, my good and faithful servant. Purihin ka, sa iyo namin binabalikan lahat ng papurit parangal sa iyong dakilang ngalan. Aming Panginoong Hesus na aming kapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus sa Kanyang lahat ng parangal at papuri. Hallelujah. Amen.